Honey, my love, so sweet. Tanggap na ako Saan? sa munisipyo, office staff. Sa Lunes na ang simula. Talaga? Oo. Sa wakas, magagamit ko na rin yung kursong tinapos ko. Makakatulong na rin ako sa gastos. Pwede bang wag ka na lang tumuloy? Bakit? Ako na ang bahala. Pero, sayang naman. Hindi masasayang. Gusto kong ako lang ang magtatrabaho. Ikaw na lang ang bahala sa bahay. Sigurado ka ba? 4 na taon akong nag-aral. Pinaghirapan ko to. Alam ko. Pero ayokong mapagod ka. Pag uwi ko, gusto kong ikaw ang makita ko. Hindi yung pareho tayong pagod. E paano kung kapusin? Hindi tayo kakapusin. Pangako. Habang buhay, hindi kita pababayaan. Eto, buong sweldo. Wala ka nang ititira? Wala. Kahit pamasahe? May uutangan muna ako. Basta kumpleto kayo. Hon, masaya ako kapag busog kayo. Bebe ko, ubus na bigas. Eto, Wala ka na naman matitira. okay lang. Sa susunod na sweldo na lang ako bibili ng sapatos. Luma na sapatos mo. Mas importante kayo. Hon, paubos na gas. Ngayon na naman, Mahigit 2 buwan na. hindi ba kakapalit lang? Hindi, 2 buwan na. Sige, eto. Bebe, ubus na rin mantika. Wala na ring toyo. Paubos na rin bigas. Parang kada uwi ko, may listahan ka na agad. Hindi ko naman ginusto. Naubos lang talaga. Ang bilis niyong makaubos. 5 tao tayo. Araw-araw tayong kumakain. Oh, heto. Huwag mong sabihin na manghihingi ka na naman bukas. Sa salamat. Baby, napunit na sapatos ni Bunso. Pasok na paa niya. Hindi ba pwedeng tahiin muna? Hindi na. Halos wala ng swelas. Pwede pang tiisin. Bebe, bata yan. Araw-araw naglalakad. Sige, pero sa susunod, sabay-sabay na lang lahat. May labs. Pambili sana ng shampoo. Naubos agad? Tayong lahat gumagamit. Hindi ba pwedeng sabon muna? Ubus na rin. Eto. Huling hingi mo na muna ngayon. Opo. Han, pambili sana ng gulay. Tonya, pwede ba? Pag uwi ko, wag mo muna akong salubungin ng gastos. Hindi ko naman ginugusto. Parang araw-araw ka na lang may hinihingi. Hindi para sa akin. Para sa bahay. Para sa mga bata. Alam ko, pero nakakapagod din. Ma, bakit hindi ka na lang humingi ulit? Anak, natatakot na ako. Kay Papa? Bago niya ibigay, parang kailangan ko munang ipaliwanag. Kung bakit kailangan, parang kailangan ko munang patunayan na hindi ako nagsasayang ng pera. Pero siya naman ang nagsabi na huwag ka nang magtrabaho. Oo, noon, sabi niya, ako ang provider. Ako ang bahala sa lahat. Ngayon, kahit pambili ng bigas, takot na akong humingi. Isang tasa na lang. Kasya pa kaya hanggang sweldo? Hon, Ano na naman? Magsalita ka. wala. Hindi ka hihingi? Hindi na. Ma, bakit hindi ka humingi? Natatakot na ako. Wala na tayong bigas. Kakayanin natin. Paano? May paraan. Tonya, magtitinda ka? Opo, kahit konting gulay lang. Sige, dito mo ilapag. Salamat po. Huwag kang mahiya.
Kumikita rin ako rito. Ma, may nabili na tayong bigas. Oo, may natira pa. Bibili tayo ng itlog. Hindi ka nahihingi kay Papa? Hindi na muna. Anong ginagawa mo? Nagtitinda lang. Bakit? Para may pambili ng kulang sa bahay. Tigilan mo yan. Bakit? Nakakahiya. Kanino? Sa mga kapitbahay. Anong iisipin nila? Na hindi ko kayang buhayin pamilya ko? Hindi naman. Ayaw ko lang. Na sa tuwing hihingi ako, parang kasalanan ko. Hindi naman. Hindi. Bago ka magbigay, ang dami mong tanong, ang dami mong buntong hininga, ang dami mong reklamo. Hanggang sa... Natakot na akong magsalita. Pa, may sasabihin ako. Noong bata ako, akala ko, ang asawa, pinuprotektahan. Ngayon, ang nakikita ko, takot si Mama sa'yo. Ikaw ang nagsabing, huwag na siyang magtrabaho. Ikaw ang magiging provider. Tapos ngayon, Galit ka. kapag umaasa siya sa'yo, anong gusto mong gawin niya? Magutom? Hindi ko gustong magtrabaho dahil ayoko sa'yo. Gusto kong magtrabaho dahil gusto kong may pambili ng bigas. Nang hindi nanginig, tuwing hihingi ako sa'yo. Pasensya ka na. Akala ko provider pa rin ako. Hindi ko na malayang habang binibigyan kita ng pera, inaalisan naman kita ng dignidad. Simula bukas, kung gusto mong magtrabaho, magtrabaho ka. Hindi dahil kailangan natin ng pera, kundi dahil Hindi ko na gustong maramdaman mo na kailangan mong matakot sa sarili mong asawa. Pa, pwede pala magbago ang lalaki. hindi lahat ng pagkakamali huli ng itama. Pero sana hindi na kayo umabot sa takot bago kayo magsalita. Hindi sapat na sabihin ng isang lalaki na, ako ang provider. Kung kapalit naman nito ang pagkawala ng boses, dignidad at kalayaan ng kanyang asawa. Ang pinakamabigat na kahirapan ay hindi ang kawalan ng pera, kundi ang takot humingi para sa pangangailangan ng sariling pamilya. Ang tunay na provider ay hindi lang nagbibigay ng pera. Nagbibigay rin siya ng kapanatagan upang ang kanyang asawa ay hindi kailanman matakot magsabi ng, Bebe ko, ubos na ang bigas.